At salamat sa Panginoon at dito tayo muli para sa kanyang mga salita para siya isambahin. At ihanda natin ating mga sarili para makinig ng kanyang mga salita. Sarap matulog, no? Sana hindi niyo ako tutulugan. Dahil pag natulog kayo, tutulog na rin ako rito. No? Ang ating pong pag-uusapan karugtong doon sa nagsisiris, pati sinusubok ko pong magsiris doon sa Book of Joshua. At ito nga ang aking isisiris is, nilagyan ko ito ng tema, hindi ko lang nilagay. Yung team nito is Entering the Land. No? At ating pag-uusapan ngayon pinamagatan kong The God Who Turns Outsiders into a Family. Ang Diyos na ginagawang kapamilya ang mga tagalabas. And Joshua, binasa kanina yung ating text, which is Joshua chapter 2 and verse 8 to 14. Ang natin sa mga pagtalakay natin, kitang-kita natin kung sino yung pinaka-main character ng ating mga talakayan. It's Rahab. No? Binasa kanina yung ating parallel passage. It is James chapter 2 and verses 24 to 26. Kung saan sinasabi po ng mga talata na ang isang tunay na pananampalataya ay never just an intellectual belief. Hindi lamang ito intellectual na paniniwala. Ang isang tunay na pananampalataya must be proven by action. Dapat makita natin ang katotohanan ito. Because faith without work is lifeless. Walang buhay. Pero hindi natin sinasabi na ang pananampalataya plus work. It is a faith proven by work. No? So makikita yan kung mayroon kang pananampalataya, makikita yan sa ating mga ginagawa. So, madaling salita, ang ating mga pagkilos, ang ating mga ginagawa ay mga bagay na nagpapatunay na yung ating pananampalataya nga po ay totoo. Yung kiniklaim natin, yung pinapahayag nating pananampalataya, totoo. Kasi magtatanong ka sa maraming tao ngayon, mayroon ka bang pananampalataya? Of course, they will answer, yes. Meron kaming pananampalataya. But, faith must be proven through action. There must be that natural outcome kusang lumalabas yung patunay ng iyong pananampalataya. Kaya makikita natin, dito sa binasa natin teksto, ay nagbigay ng halimbawa si James about Abraham, para mapatunayan kanyang pananampalataya. Napakabigat ng pagsubok na inilatag ng Diyos para kay Abraham is gawin niyang handog yung kanyang anak. At nag-iisa. Aside from dun sa anak niyang si kalimutan ko pangalan niya. Hindi ko kasi kapitbahay yun si Ismael nga. Hindi ko siya kapitbahay. Kaya nakalimutan ko pangalan niya, si Ismael. Then, nagbigay din siya ng halimbawa, si Rahab. No? Kung paanong pinatunayan ni Rahab yung kanyang pananampalataya by hiding the spies from Israel. Kaya ang pananampalataya ni Abraham, pananampalataya ni Rahab, pananampalataya ng ibang heroes of faith were validated by their obedience. Nagpakita silang kanilang pagiging masunurin, pagiging tapat, kahit sa panahon na sila'y nalalagay sa mga alanganing kondisyon. There is risk in proving that faith. So the God that turns outsiders into family. Kung maalala natin yung ating mga discussions before about, una, faith under cover or the covenant of grace, na pinakikita natin when it comes to evangelism ay
ang evangelism is not something that we start, tayo ang nagpasimula. But we are joining a mission God has always begun. Ang Diyos nagpasimula. Meaning, God's mission always goes first. Laging nauuna. Katulad nung nangyari sa mga Israelita. Nagplano sila, padala sila ng spy doon sa Canaan, which doon sa fortress ng Jericho. At humantong yung mga spies doon sa bahay ni Rahab. And it was God's plan. It was not the plan of the Israelites. It was not the plan of the spies, but it was God's plan. Doon sila napunta sapagkat pinlano ng Diyos yun para kay Rahab. So alam na ng Diyos kung sino yung lalapitan. Alam na ng Diyos siya nagpasimula. At pangalawa, pinakikita natin, dumarating ang biyaya ng Diyos sa mga undeserving people. Pinakita doon ang experience ni Rahab na pinakita that a sinner was not being made good bago siya ligtas. Hindi siya ginawa mo ng mabuting tao. Hindi siya ginawang mabait na tao. Kundi niligtas siya ng Diyos at saka siya ginawang mabuti doon sa kanyang kondisyon. Kaya nga, ang tawag natin is sola gratia or grace alone. Then the third nga ating pinag-usapan last time, Sunday, faith always involves risk. Na naranasan naman ni Rahab. Mas pinili niya yung kanyang pananampalatayang nasumpungan kaysa doon sa kanyang allegiance, doon sa kanyang lungsod. Tinalikuran niya yung kanyang bayan. At binigay niya yung kanyang allegiance doon sa mga Israelita. And that is the risk. Kasi kung nalaman siya ng hari, tapos ang istorya ni Rahab. But because of God's plan, nakita natin kung ano naranasan ni Rahab. Ngayon po, God who turns outsiders into family. Binasa kanina, Joshua chapter 2 and verse 8 to 14. Kung ating papansinin, itong ating teksto, which is Joshua chapter 2, verse 8 to 14, pinakikita dito, it reveals God's grace. Kung paano niya, sa pamamagitan ng biyaya niya, ay nililigtas niya yung mga hindi, anong tawag to? Most unlikely. Ano ba Tagalog ng unlikely? Pinag-aralan kayo, unlikely, ang dami eh. Hindi ka panipaniwala, walang pag-asa, mga ganun. Ano ba ang talagang Tagalog ng unlikely? Parang hindi karapat-dapat? Wala nang pag-asa? Na makikita natin, pinakikita ng Diyos yung kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagliligtas niya sa hindi karapat-dapat kung iisipin natin. Isang tagalabas. Isang hindi kasama sa mga Israelita. At pinakita niya, pinaranas niya na ito'y kayang iligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. The unlikely sinners saved by faith through God's grace. So makikita pa natin na itong main character ng ating kwento, si Rahab, isang pagano, a Canaanite prostitute, becomes a model of transition from fear to saving faith. Nagkaroon ng transition from fear to saving faith. At paano ito naranasan ni Rahab? By recognizing God's sovereignty. Na-recognize niya yung pagkasubirano ng Diyos. And now he was aligning herself doon sa mga covenant people of God.
Na-imagine ba natin yung kanyang naranasan? Was aligning herself to this covenant people. Kaya yung transformation po ni Rahab ay isang maliwanag na pagpapakita, paglalarawan ng isang powerful, isang practical na mensahe about redemption and evolved obedience. Pagliligtas at ang pagiging masunurin. Makita natin, the main idea na nais kong ating mapansin habang tayo'y dumadako doon sa ating mga talakayan. God's sovereignty disarms our enemies and graciously saves all who abandon their old allegiances to trust in His promises. Ulitin ko po. God's sovereignty, ang pagkasubirano ng Diyos, ay nag-disarm. Pag-disarm, para kang inagawan ng iyong mga sandata ng kasamaan ng ating mga kalaban, and graciously iniligtas ang lahat na iniiwanan nila yung mga dating allegiances to trust in His promises. Ito yung ating papasukin sa ating pagtatalakay. Mayroon po tayong 3 punto na pag-uusapan. Una, the reality of God's sovereign judgment. The reality of God's sovereign judgment. The conversion of an unlikely sinner. And thirdly, the covenant of grace and the preservation. The covenant of grace and preservation. So ito yung ating pag-uusapan. Una, the reality of God's sovereign judgment. Joshua chapter 2 verse 8 to 10. Ang sabi dito, before the men lay down, she came up to them on the roof and said to the men, I know that the Lord has given you the land, and that the fear of you has fallen upon us, and that all the inhabitants of the land melt away before you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt, and what you did to the 2 kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction. Pansinin natin ang mga sinasabi rito. Una ay yung kanyang proclamation. Yung pagdeklara ni Rahab. Ano yung diniklara ni Rahab? Ang sabi niya, I know that the Lord has given you this land. Nagdeklara. Rahab proclaims. Alam niya ng lupain nila, which is Canaan, and specifically the Jericho place, were given to the Israelites. I know that the Lord has given you this land. Verse 9. Ano ba sinabi sa Tagalog? At sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang lupain ito. Na-imagine niyo ba yon? Naniniwala siya. Nung pumasok ang mga spy, alam niya na ibinibigay na ng Diyos sa kanilang lupa. Saan ka pa? Alam na ni Rahab. So, makikita natin, he proclaimed, he declares. Ipinahayag niya na inaamin at ina-acknowledge ni Rahab na yung pagpasok ng mga Israelita sa kanilang lugar is not just Israel military campaign. Alam niya
na itong pagpasok ng mga Israelita sa kanilang lugar is an execution of a divine judgment. Binigay na ng Diyos sila. Alam na ni Rehab yun. At inaamin niya, ina-acknowledge niya na itong pagpasok ng mga Israelita para iparana sa kanila ang divine judgment. So isang pagpapakita ng proof. How was it proven? So mapapansin natin, yung Canaanites or the people of Jericho, anong nangyari? Narinig na nila ang mga ginagawa ng mga Israelita mula nung lumabas sila sa Ehipto, tumawid sila ng dagat na pula, hanggang sa ginawa nilang pag-conquer doon sa kaharian beyond Jordan, itong lugar na ito yung binigay nila sa mga 2.5 tribes bago tumawid, alam nila kung paanong ginawa ng Diyos. At yung kanilang narinig, ito yung nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Yung kanilang narinig. Ang sabi dito ay melt in terror. Imagine yung puso nila na melt in terror, natunaw sa takot. At ito'y sobrang takot. Pag natunaw, sobrang takot nila. Sobrang takot ng mga Canaanites dahil sa kanilang narinig. Ang ganda pala pag narinig natin, Oy! People of God! May parusa sa kasalanan. Pag narinig mo yan, mamelt ka sa takot. Imaginein mo, yung parusang tatanggapin mo, that divine judgment. So, sobrang takot nila. Alam mo ba yung takot na itong naranasan ng mga Canaanites? Naranasan nito ng mga Israelita. Naalala nyo, nagpadala silang 12 spies ba tawag mo, no? Spies yun, ano? Espiya yun. O, espiya nga yun. Spies. Nagpadala sila 12. Kasama si Caleb, kasama si Joshua. Aba, nung umuwi na at nagbalita na, unang-unang balita, masarap, maganda. Maganda yung lugar. Sagana sa pulot at gatas. Nagdala pa sila ng mga tangay nila, mga bunga ng lupa. Ay ito ngayon masakit. Na nagpa-tremble sa mga Israelites. Kaya lang, hindi natin sila kaya. May mga higante roon. Nandoon yung lahi ni Anak. Ang lalaki ng mga tao, para lang tayong mga lukton sa kanila, para lang tayong mga grasshopper. Hindi natin sila kaya. Aba, nag-iyakan mga Israelita, sobrang takot. Ayaw nang pumasok. At dahil sa ayaw nilang pumasok, nagalit nga ang Diyos eh. Nawalan sila ng tiwala sa pangako ng Diyos. Na samantalang inutusan na sa, binibigay na sa kanila yung Diyos, ayaw nila. They resist. Aside from, of course, Caleb and Joshua. Anong ginawa na Diyos? Sige, ayaw niyo pumasok. Maglibot kayo dyan. Magpaikot-ikot kayo. Ubusin niyo yung panahon niyo dyan sa wilderness hanggang na naubos ang mga older generations. Ang pumasok, yung mga kabataan na lang. Of course, kasama naman si Caleb at Joshua. Sumubra takot nila. Ganito yung nararanasan ng mga Canaanites. So makikita natin, because of their obedience, wala nakapasok doon sa mga elders na nila, sa mga katandaan nila. Dahil hindi sila sumunod, that is disobedience. So ang punto ko rito, na gusto kong maintindihan natin, is the power of testimony. Meron kapangyarihan ng testimony. Na kung ilalagay natin ang ating mga sarili sa ganitong karanasan, maunawaan natin na dapat tayong matapang. Let us not be afraid to verbalize our trust in God's promises. Hindi natin kailangan matakot. Let us not be afraid na
ipahayag natin ang pagkasubirano ng Diyos in our everyday conversation. Huwag kang mahiyang ibahagi mo ang mga ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa mga taong makakausap mo. Sapagkat sa pamamagitan niyan, baka matakot sila sa mga bagay na maaaring lang kasasapitin pagkahiwalay sila sa Diyos. At tayo mga nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Tayo yung magbabahagi ng mga bagay na ito. At hindi natin kailang matakot na ipahayag ang soberanong kapangyarihan ng Diyos. At isang bagay pa, huwag natin ikahiya yung ating mga nakaraan. Kahit anong pagkakilala sa'yo ng mga tao sa paligid mo, huwag kang mahiya. Huwag mong ikahiya ang nakaraan mo kahit ano kalaki kasalanan mo. Basta't binago ka ng Diyos, huwag kang mahiyang ibahagi ang salita ng Diyos kung paano ka binago. Hindi mo kailang ikahiya ang mga nakaraan mong karanasan. Magtiwala tayo sa ginagawa ng Diyos para sa mga malalaking bagay. Sapagkat kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, pinili ka, tinawag ka ng Diyos, ipahayag mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, and God can use you on great things for His glory. Magagamit tayo ng Diyos sa bagay na yan. Magagamit tayo ng Diyos para sa kanyang mga layunin sa buhay. Kagaya sa ginawa niya. Kagaya sa pinaranas niya kay Rahab. A prostitute, an outsider, saved by the sovereign grace of God through faith alone. Kaya nga masasabi natin, ang ginawang pagkilos ng Diyos sa mga nakaraang panahon, kung paano siya nagliligtas, ay nagbibigay sa ating mga tao accountability. Meron tayong accountability. What God has done for us, our accountability is to share. Because God's righteous judgment is a reality. Totoo. At yung katotohanan ng kanyang righteous judgment, ito yung magmumulat sa atin. Ito yung magbubukas sa ating mga puso. At magtutulak sa atin upang manangan sa kanyang mga kahabagan. Ito yung magmumulat sa atin. Makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Kahit gaano pa tayo kasama, gaano pa kalaki nagawa natin, God can always use us. Just proclaim His sovereign goodness sa bawat isa. Mahalagang bagay ito. Yung ginawa niya kay Rahab. Yung mga narinig nila, yung mga taong nagparinig sa kabuteng, sa kapangyarihan ng Diyos, nagbigay takot sa mga taong hiwalay sa Diyos. Pero yung mga taong nakaunawa sa katotohanan ng ginawa ng Diyos, lumapit sila sa Diyos. Yung mga outsider, nagiging kabahagi sa sambahayan ng Diyos. Pangalawang bagay, the conversion of an unlikely sinner. Verse 11. Sa Tagalog ko po siya babasahin. Nang mabalitaan namin iyon, ay nanlumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay isang Diyos sa langit sa itaas at sa langit sa lupa sa ibaba. Nakita niyo kung paano ipinakita ni Rahab ang kanyang pananampalataya. Kaya kung unawain natin, yung pananampalataya ni Rahab, nag-culminate ito doon sa isa pang malalim na pananampalataya.
Pinakita dito ang katotohanan ng isang pananampalataya. The nature of a genuine faith. Sa madaling salita yung pananampalataya, naramdaman ni Rahab is not just a blind leap. Hindi siya mula sa kanyang pinaniniwalaan during that time na wala pang ganitong banta sa kanila, bigla na lang tumalon at sumama na lang dito. No, it is not a blind leap from the past to his present faith. Sa madali sila, yung kanyang pananampalatayang naranasan is a reasoned faith. Mayroong dahilan. And that reasoned faith is a response to the testimony of God's power. Narinig nila. It was a testimony of God's power. Kaya yung kanyang pananampalataya ay may dahilan. It is a reasoned response to the testimony na kanyang narinig. So kung matapang tayo, may share natin yung ating mga karanasan, maririnig ng mga tao sa labas, maririnig ng ating mga mahal sa buhay, kung anong ginawa ng Diyos sa buhay natin, and they will have the same faith na ating nararanasan. Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Pansinin ninyo si Rahab. Pinili niya na iwanan yung mga Diyos-Diyos nila sa Jericho. Pinilit niyang iwanan yung mga niyayakap ng mga Diyos-Diyos sa Kanaan. Para saan? Para ipasakop yung kanyang sarili sa Diyos ng langit at ng lupa. At alam ko, naranasan natin yan. Ang Diyos natin nung araw, tayo ang sarili natin. Pero nung tinawag tayo ng Diyos, tinalikuran natin yung Diyos natin sa sarili natin at nagpasakop tayo sa tunay ng Diyos ng langit at ng lupa. Kaya nga tayo meron tayong katiyakan sa ating mga ginagawa. Hindi tayo bulag. Hindi tayo nayaya. Kundi tayo nagkusang pumunta sa mga pagtitipon ng mga gawain ng Diyos sapagkat tinawag ta ng Diyos sa isang makatotohanang pananampalataya dahil sa biyaya. Kaya tayo nandito. We choose to abandon dun sa dating mga Diyos-Diyosan natin. Kaya si Rahab, an outsider and a pagan prostitute, she renounced the worthless idols na dating niyayakap nila sa kanyang sariling lungsod. And he was now confessing that the God of Israel is the God of heaven above and God of earth below. Kinonfess niya. Tayo ba nagawa na natin confess kung sino yung Diyos natin? O sumusunod lang tayo sa agos? Anong araw, nung niyayaya ako manampalataya, sama ka sa amin sa church. Masaya doon. Tuwan-tuwa ako pag nakikita ko si Pastor Joey noon . Kaya sabi ko, masaya nga rito. Kitang-kita ko yung mga musician namin nung araw. Meron pa kaming kinakanta ron na nung makita ko sa Bible, yung pala, judgment pala yun. Ano yung kanta yun, Pastor? Kinakanta natin, nung mabasa ko sa Bible, judgment pala yun, kinakanta sa church. Ano yan? Bring the song ba yun? Bring the song to the Lord. Tapos mataguloy, makita ko, yung pala yun, judgment pala. Ang lakas namin kumanta, may sayaw pa. Pero ako, hindi ako sumasayaw talaga noon. Pero dito makikita natin, iniwanan niya yung kanyang mga sinasambang Diyos-Diyosan just to worship and give herself to the God of heaven and on earth. Ang punto ko rito, mga kapatid, ang tunay na espiritual na pagbabago ay nangangailangan moving from past tradition and backing your faith. Suportahan mo yung pananampalataya with a courageous action. Dapat makita. Tinalikuran yun dati,
I-back up mo yung iyong natagpuang pananampalataya sa isang matapat at may katapangang pagkilos, pagtugon, response. Kaya po mga kapatid, alam natin, salvation is by grace alone. And that is through faith alone. At ang Diyos ay nagagalak, ang Diyos ay natutuwa na iligtas yung mga tinatawag ng maraming nobody. Yung mga walang kabuluhan, nagagalak ang Diyos na iligtas sila. At hindi lamang yan. Kadalasan, ang gustong maligtas ng Diyos ay yung mga tinatawag ni marginalized. Yung mga halos hindi na pinapansin. Sa mundo natin ngayon, sinong madalas matawag ng Diyos? Yung mga marginalized. Kasi yung mga meron sa buhay, ayaw maniwala sa Biblia. Marami silang pinaniniwalaan. Hindi nila matalikuran yung mga bagay na kanilang pinahalagahan sa mundong ito. Kaya ang malimit na makikita natin sa mga iglesia, ito pa nga nakakalungkot sa mga iglesia, hiwalay yung church na mga meron at saka yung church na mga wala. Nakakita na ba kayo ng iglesyang ganon? Yung mga sa umagang-umaga, yung mga may kotse, sama-sama yung mga kotse. Pagdating na medyo tanghali, yung mga naglalakad na, mga simple lang, walang sasakyan. Sa umaga, ang preacher, di Amerikana. Sa hapon, ang preacher, nakaguma. Merong malaking kaibahan. Pero ang tunay na pananampalataya, tandaan natin, God is transforming sinners into an active participant of His redemptive story. Lahat tayo. Kabahagi tayo. Participant tayo sa ginawang pagliligtas ng Diyos. Yun yung kwento. Kwento na dapat nating ibinabahagi. Hindi natin ikinakahiya. Noong araw maraming nahiya Ayaw magdala ng Biblia. Pag ang Biblia ganito kalaki, yang hiya. Kaya ang binadala noon maliliit na Biblia, nakabulsa. Ngayon, kagaya nga ng kwento ko, hindi na nahiya ngayon. Cellphone na, pagandahan na ng cellphone. Kasi nandoon na. Pero ang pinupunto ko rito, kailangan maranasan natin kung paano ang kapangyarihan ng Diyos bumabago ng may mga makasalanan at maging active participant of His redemptive story. Kasama tayo dapat dyan. Magpagamit tayo Diyos sa mga bagay na yan. At napakahalagang bagay niyan. Pangatlo, the covenant of grace and preservation. Joshua chapter 2, 12 to 14. Ganito sinasabi in Tagalog. 12 to 14. Kaya't ngayon, sumumpa kayo sa akin, sa Panginoon. Yamang ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang. Bigyan ninyo ako ng tunay na tanda, na ililigtas ninyong buhay ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid na lalaki at babae, at ang lahat nilang ari-arian, at inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. 14. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay sayo kung hindi ninyo ihayag itong aming pakay. Kapag ibinigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magiging tapat sa iyo. The covenant of grace and preservation. Mapapansin natin how si Rahab ay nakiusap. The plea for mercy. Sumumpa kayo sa akin sa Panginoon. At humingi si Rahab ng tunay na tukin.
ina-acknowledge ni Rahab, ni-recognize ni Rahab na kailangan niya ng isang maliwanag, no? Na magbibigki sa kanya, magtatali sa kanya, that will bound her to God. That will bound her to God's people. Para saan? Para sa kanyang preservation. Kailangan meron kayong, sumumpa kayo. Bigyan niyo ako ng tiyak na mapanghahawakan ko. Please swear to me by the Lord. Sumumpa kayo, mangako kayo sa pangalan ng Diyos. Kung paanong pinakitunguhan ko kayong mabuti. Kailangan din yung makitungo, magpakita ng kabutihan sa akin sa sambahayan ng aking ama. So makita niyo ba? Rahab did not come with his merit. Hindi niya dinala yung kanyang sarili na sa kanyang mga merito. Lumapit siya sa mga espiya with a plea, may pakiusap. At yung kanyang paglapit, nangangapit siya sa pangalan ng Diyos at sa kanyang kahabagan. Please promise, for the Lord your God, He is God in the heaven above and on the earth beneath. Dito siya, ito yung kanyang pinahawakan, nakiusap siya. Sa madaling salita, yung ating pananampalataya, hindi nagsisimula sa patayo-tayo. Na para bang nakipag-negotiate tayo sa Diyos, Diyos ko, iligtas mo ako, mabuti akong tao. Panginoon, samahan mo ako, tulungan mo ako. Kasi mabuti ako. Si Rahab, hindi ganon ang ginawa. He plead. Lumapit siya, nakiusap siya. Nanananan siya sa pangalan ng Diyos. Nananangan siya doon sa tinatawag na covenant promise of God. Hindi siya nakatayo lang para maangkin niya ang kahabagan ng Diyos. He plead, he kneel. Siguro hindi man natin niyang nakaluhod si Rahab. Pag sinabi ting plead, may pakiusap yun. Walang pagmamagaling, walang pagmamalaki. Nakikiusap ka, lumuluhod ka sa harapan ng Diyos. Kaya church, Christians, when your life is shaken, or when your life is shakes, nayanig na mga karanasan sa buhay, mabibigat na karanasan sa buhay, na inaakala mong hindi mo kakayanin, nagpapahirap sa loob mo, you do not have to negotiate with God. Lumapit ka, makiusap ka, dumadalangin ka sa Kanya. You have to plead on your knee. You have to hold on His promises. Sabihin mo sa Panginoon Diyos, tulungan mo. Ito yung sinabi, nangako ka naman eh. Lumalapit ako sa iyong mga pangako, nang hahawak ko sa mga pangako. Please do it for me. This is your promise. And what happened? There's that pledge of trust. As I have dealt kindly with you. So yung kanyang pananampalataya ay nakaback up ang isang pangako. There is that faithful action. Alam natin ang ginawa niya, tinago niya yung mga espiya. Isang pagpapakita ng kanyang pananampalataya na ang Diyos ng Israel ay Diyos ng langit at ng lupa. Ang punto ko rito,
Saving faith is never alone. It always produces faithful, loyal living. Tandaan po natin, ang pananampalataya ay hindi nag-iisa. Laging kasama rito ang matapat na pamumuhay. Sa madaling salita, ang biyaya ng Diyos hindi lamang bumabago ng identity. It does not change our identity. The grace of God does not change our identity. Ang binabago nito, yung ating dependability. Saan natin isinasalig yung ating mga sarili. Hindi lang basta binabago yung identity natin, kundi yung ating dependability. Kayo ba'y matawag nating tao? Na yung salita, ano ba, paano ba ginagamit? Ano bang kawikaan? Word of honor. Alam ko, ang Panginoong Kristo ay mapanghawakan natin because God, the Lord Jesus Christ, is a man of His word. Tumutupad siya sa kanyang mga salita. Tayo ba? Tumutupad ba tayo sa ating mga salita? Are we a person of our word? Kaya ba natin tayuan yung ating mga sinasabi? I am a Christian. Kaya mong tayuan? Hanggang kailan? If you're truly a Christian, pag sabi mong, I am a Christian, hanggang magtapos ang lahat ng bagay, you are a Christian. Ang inala ko pagdating ng liligan minsan may mga kwento ng araw, meron daw preacher, katayo sa pulpito. Biglang may pumasok, may dalang baril. Biglang tinutukan yung iglesia. Sino sa Diyos? Aba, walang nagtaas ng kamay. Nilapitan yung pastor. Diyos buhay. Buhay na lang. Hindi maamin. Takot. We have to stand on our words. If we say we are Christian, we have to prove that we really are Christians. In words, in deeds. Nagkaroon tayo ng pagbabago. Umaasa tayo sa mga salita ng Diyos. Umaasa tayo sa mga pangako ng Diyos. At ito pa mapapansin natin kay Rahab. Sino yung priority niya? Naranasan niya yung pagliligtas. Pinangakuan siya ng mga spies na siya ililigtas, na siya ma-preserve. Verse 13, ano sabi? Na ililigtas niyong buhay ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid na lalaki at babae. At ang lahat nilang ari-arian ay inyong iligtas ang aming mga buhay sa kamatayan. Si Rahab, ang priority niya yung kanyang sambahayan. Pagkatapos yung mananampalataya, matapos niya ipakita yung kanyang pananalig sa Diyos ng Israel. Yung kanyang unang priority. Unang priority, tama ba yung unang priority? Yung kanyang priority, di ba una na yon? Yung kanyang priority was her household. Nakita niya kaagad. So ang punto ko rito, ang tunay na kaligtasan ay nagpapalawak sa ating mga puso bago ito nagpapalawak sa ating mundo. Ano ibig kong sabihin? Aba, marami ngayon nung maging Kristiyano, gusto na magmisyon. Hindi pa naiikot yung kanyang kalanan, gusto nang lumibot sa mundo. First, you have to share your salvation to your family. Huwag ka nang mangarap agad, pumunta ka sa malayo. Saan mo gusto? Sa Korea, may nakausap kami, 2. Ang sabi sa amin,
Alam nyo, nananaginip ako eh. Ipadadala ro kami sa Korea para doon kami mag-evangelize. Aba, ba't wala bang evangelista sa Korea? Eh mga Koreano nagpupunta sa atin para mag-evangelize sa atin, tapos ikaw pupunta ka sa Korea para mag-evangelize ka? Ano nangyari sa mundo? Ang ibig kong puntuhin dito, huwag ka munang mangarap na lumayo. Kung nariyan ka naman sa malapit, unahin mo. Si Rahab, mas binigyan niyang priority yung kanyang household nang maranasan yung pagliligtas ng Diyos. Pinalawak niya yung kanyang puso, una sa pamilya. Napakahalagang bagay na makita natin ang katotohanan ito. Sino ba ang iyong household? Sino ang ating household? Pag na-identify natin ang ating mga household, then tie them to the scarlet cord of prayer. Ipanalangin niyo sila. Huwag niyo silang pababayaan. Alam natin, nagliligtas ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo, ng mga individuals. But I still believe the Lord loves household. Unahin muna natin yung malapit sa atin. Then makita natin at verse 14. Ang sabi, at sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay sayo. Maganda sa English. Englishin natin. 14. And the men said to her, our life for yours, even to death. Ang buhay namin para sa iyo, kahit hanggang kamatayan. Apakagandang pangako ng mga spies. There is this blood vows. Sapagkat pinangako ng mga spies, ang kailang buhay para kay Rahab. At kung ating iisipin mabuti, itong pong mga pananalita ito, this blood vows is pointing. It is pointing forward to that ultimate covenant grace. Ipinangako ng ating Panginoon Kristo ang kanyang buhay upang masigurado ang ating eternal salvation. Ipinangako ng Panginoon Kristo ang sarili niyang para sa ating kaligtasan. It was pointing. Ang buhay ko para sa inyo, para sinasabi ng ating Panginoon Kristo. I will die for you. Huwag lang kayong mapahamak. Tayo nangaligtas sapagkat tayo naiugnay sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Kristo. Hindi natin nasumpungan ang kaligtasan apart from Christ. We are bounded to Christ. Kaya nga tayo ay nangaligtas. Because of His blood that was shed for us. Kaya nga po, ang sambahayan ni Rahab ay nangaligtas sa pamamagitan ng scarlet cord. Ang ating mga kaluluwa ay nangaligtas, ay na-preserve by the blood of our Lord Jesus Christ. Church, huwag nating kalimutan na minsan napabayaan natin ang katotohanan ito. Para naging pamilyar na sa ating pamumuhay,
na ganito, ligtas tayo, Kristiyano tayo, nakalimutan na natin ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Sometimes nagiging makakalimutin. Dahil sa napaka-busy natin sa mundo, nakakalimutan natin paano natin naranasin pagliligtas. Always remember, we are saved. We are washed from all of our sins because of the blood of the Lord Jesus Christ. Ang inclusion ni Rahab sa bayan ng Diyos ay nagpapakita ng tipan ng Diyos ay para sa lahat ng mananalig at lumalapit sa Kanya. Regardless of how big, how huge is our sin, regardless of our backgrounds, if you put your trust in the Lord Jesus Christ, in the person and work of the Lord Jesus Christ, then you are saved. We are saved. At na-include tayo, nasama tayo sa Kanyang bayan. So by closing, we have to back faith with action. Tandaan natin, si Rahab, iniligay niya sa panganib ang buhay niya by hiding the Israelite spies. Sa madaling salita, ang tunay na pananampalataya, tunay na pananalig, it demands taking rest to protect what is right sa Kristiyanong buhay natin. Di baling hamakin tayo. Hindi baling pagsalitaan tayo na himagagandang bagay. Matitiis mo yan kung ang pinoprotektahan mo ay kung ano yung totoo. We have to protect and advance what is right. Rahab did not seek to secure her own survival. Ang kanyang unang instinct is to beg for his household. At ito yung hamon sa ating church, sa ating mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. When it comes to evangelism, when it's come to evangelizing, we have to face this urgent need about familiar focus. Tuon natin ang ating mga focus muna sa mga mahal sa buhay. Huwag natin pabayaan. No matter how broken or sinful your past is, God's grace is greater and He can always repurpose your life for His glory. Kaya niyang baguhin. Para sa glory niya, kahit gaano ka kasama, kaya kang baguhin ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Tandaan po natin, si Rahab, church, hindi naman tayo nalalayo sa buhay ni Rahab. Iba lang ang kwento niya. Pero yung kondisyon ng buhay niya, hindi tayo nalalayo. Rahab was a pagan, Canaanite prostitute. But remember when she believed the God of heaven and earth, he was now remembered not as a prostitute, but he was remembered as a hero of faith. And not only as a hero of faith, kundi as an ancestor of the Lord Jesus Christ. A sinner like Rahab becomes a hero of faith and an ancestor of the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 1 verse 5. Church, para lang tayo si Rahab. Tumayo lang tayo sa kung ano totoo. Ipamuhay lang natin kung ano yung totoo. Gamitin lang natin ang kung ano ang totoo para sa mga mahal natin sa buhay. Let them be part of that first instinct na dapat nating maranasan. Again, church, ang challenge natin, let us all verbalize ng ating paniniwala sa Diyos. Huwag tayong mahiya.
ipahayag natin ang katotohanan that scarlet cord, we have to tie it on our people and our loved ones in every prayer na ginagawa natin para po sa kanilang kabutihan at kapakinabangan, para po sa kanilang kaligtasan. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Salamat sapagkat sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako at pinananganan namin, nasumpungan namin ang isang pananampalataya na kapagliligtas. Sa iyong kabutihan loob, isinugo mo ang Panginoon Kristo to suffer upang ang lahat ng parusay sa kanyang magdaloy para sa aming kaligtasan. Siya ang iyong pinagdusa. Siya ang iyong pinarusahan para maranasan namin ang iyong pagliligtas. Kaya po salamat, Panginoon. Kami po ay mga mahihina. Maraming mga pagkukulang, maraming mga pagkakamali. Pero alam namin, sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo nakaupo sa iyong kanan, na patuloy na naging tagapagtanggol namin, our advocates in your presence. Lagi mo kaming nakikita bilang mga taong tinubos ng iyong bugtong na anak. Kaya po nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos. Tulungan kami in our weaknesses. Patatagin kami, patibahin kami, upang hanggang sa iyong muling pagparito, makasama mo kami sa iyong pananagumpay. Salamat, Ama. Ito pong aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.